mukhang excited na nga po itong si Tito Soto, Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan sa kanilang magiging trabaho pagdating po ng impeachment trial against kay Vice President Sara. At mga kababayan po natin, hindi nga namang halata na mukhang gigil na rin sila na ma-impeach itong si Vice President Sara. At itong si Tito Soto, sabi niya nga, siya po ay nainindigan sa kanyang mga naunang pahayag. Ito yung mga pagbabatikos at sinasabing mali daw po ang naging proseso ng 19th Congress sa pag-remand nitong impeachment complaint against kay Vice President Sara. And of course, kanan si Erwin Tulfo and itong si Kiko Pangilinan. Samantala, mga kababayan, pinaliwanag po ni Tol Tolentino kung bakit hindi po ito makakatawid sa 20th Congress itong impeachment trial ni Vice President Sara. Ngunit, sa kanyang naging interview din, kasama po with Karen Davila, si Karen Davila, nahahalata niya na iba po yung opinion at iba po yung nagiging pananaw ni Karen Davila sa magiging proseso ng impeachment. Of course, ibig sabihin yan, alam natin na sila po ay gigil sa mga Duterte at marami na pong interview, no, na nakikita natin na si Karen Davila ay gusto talaga na ma-impeach itong si Vice President Sara. Anyway, simulan natin dito, mga kababayan natin kay Tito Soto. And huwag kalimutan mag-like and share sa video ito. Hindi ko alam kasi kung anong plano nila eh. Hindi kami part of the 19th Congress. Ano? And then, mahirap din namang magbigay ng komentaryo tungkol sa impeachment itself. Ngayon niyo po nasabi po, mga kababayan po natin, na mahirap daw magbigay ng komentaryo sa impeachment. Pero, panay pa media interview. Wow, ha? Sa mga procedures na dapat gawin. Ang dati kong binigay ng mga komentaryo is yung procedures ng Laban bawi, sir? Noon. Hindi nung impeachment proper. Yun ang mga sinasabi ko noon. Ano? Medyo nagkakakalimot na nga po itong si Soto, mga kababayan natin, ha? Mga nakarangaraw ay talagang galit na galit siya kay Escudero at kung ano-ano pong mga hindi magandang sinasabi niya. May sinabi pa nga siya na mag-aral muna daw. At yun naman tinatanong si sa akin ng media, kaya ako sinasagot. Siyempre kung tinatanong ka ng media, trabaho nila yan eh. Nasa iyo na lang kung paano ka sumagot, paano mo ipaliwanag ng maayos na hindi namang halata, nagigil ka for impeachment trial and gigil na gigil ka na pamunawaan ang Senado. So, ito yung mga, kung maging leader sa Senado, mga kababayan po natin, no? Iba yung mangyayari dito. Kasi parang gusto niya siya ay masusunod eh. Actually, yung nangyari kay Chis Escudero, tayo hindi naman po tayo mga Chis Escudero, mga kababayan, no? Alam naman natin, si Chis Escudero is dilawan yan. So, sinamin niya sa kanyang sarili, di ba? Na hindi po siya pro Sara, ayaw niya kay BP Sara. Pero, pinapakinggan niya kung ano po yung gustong sabihin, ano po yung boto ng majority. Diba? So, sabi niya hindi siya biased dahil kung pro-Sara ka or anti-Sara ka, wala akong pakialam dahil dito ako sa magiging proseso at magiging tapat po sa kanyang magiging husga pagdating po sa impeachment trial. And doon sa pag-remand ng impeachment complaint, doon pa lang ay nakita na po natin. Kahit paano, no? Nainindigan itong si Chis Escudero. So, dito kay Soto, delikado talaga tayo dito, mga kababayan. So, automatic na dahil bagong Congress, expected na mag-ano agad kayo, manunumpa na agad na kayo as Senator Judges. Kung ongoing yung impeachment court, kailangan manumpa agad doon. Ongoing. So, di ba, sabi ko, tinis talaga yung trabaho ng impeachment court? Well, at the moment, because they have not addressed it particularly, and there is no other decision coming from any other branch of government, ganun ang sitwasyon. Pero sir, pinaghahandaan nyo na, just in case na kayo maging SP, yung pag-handle dito sa impeachment case against VP Sara? Ang layo naman ang tanong mo. Basta sa akin, ano? So, ang layo daw po ng tanong, pag ang tinanong ay kung patungkol sa kanyang ambisyon na maging Senate President. Di nga. Well, I'm always ready. Ituloy nga siya sa 20. So, ito, pakinggan natin si Erwin Tulfo, mga kababayan natin. Ito, wala rin ito kasi asong ulol lang po ito ni Martin Romualdez. Ito, kumbaga, planted lang din ito, no? Dito po sa Senado. Ito talaga is tapat, no? Naalaga ni Martin Romualdez. Siyempre,
eh kung impeachment ang pag-uusapan, pero impeachment yan. Dahil si Martin Romualdez yung nagpatakbo sa kanya, si Martin Romualdez yung nasa likod niya eh. Si Martin Romualdez yung nasa likod sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara. So anong maasahan natin dito kay Erwin Tulfo? And Rapi Tulfo, of course, naglalaro lang yan dahil 2028 tatakbo yan sa kahit anong position, pwede President, Vice President o Senators. So kumbaga, sa ngayon, ayaw niya muna madungisan ang kanyang pangalan. Pero Erwin Tulfo, anong asahan natin? Tapat yan na alaga ni Martin Romualdez. Akin lang naman, tinitignan ko yung mga tao, binabasa ko, hati eh. May mga hati nga. Bakit ba itutuloy yan? Sayang yung oras. May mga nagsasabi na, no, let's hear it. We want to hear. Ano talaga, meron ba? Sa akin naman, no, eh. Nagkakunwari pa, no, mga kababayan po natin. Pero in fairness, no, hindi siya kunwari pumirma ba? Kung ako tatalino personally, why not? Why not? Then, kung if the VP is not guilty, then so be it. Then let's dismiss the case, di ba? Dismiss the case. Alam naman po natin, doon pa lang sa House of Representatives, no? Eh, ang permahan doon, 150 million. So, anong silbi ng sinasabi yung ebidensya? Eh, yung mga ebidensya doon is wala namang kakwenta-kwenta, kinalkal nyo lang doon sa inyong investigation eh. Pilitin kung hindi siya guilty, di ba? Meron siya mga evidence, statements na will say so, na she's innocent, di ba? She's not guilty. Pero kung the evidence will really, ika nga, didiin siya doon, then we don't have a choice. Kailangan people... Naku, wala tayong tiwala dito, kababayan po natin. Tandaan natin, yung impeachment po ay hindi sa ebidensya, kundi sa dami ng ipamudmod ni Tamba. People, or half of the population yata, wants to hear ano bang meron dyan. Totoo ba o hindi? Yung kaiba naman, sayang ang oras. Hindi na lang. Hindi na lang. Oras pa diskusyon na yan. Sa Congress, para ilatag ka sa tao, di ba? Para mawala din yung agam-agam. I believe even the camp of the PP wants na, sige, we're ready, we'll fight. Wala kaming, we're not hiding anything. Parang ganun yung message ng Office of the VP. We have nothing to hide, so why? Wala talagang tinatago yun. Kasi kayo po yung maraming tinatago. Anyway, mga kababayan po natin, puntahan naman po natin, no? Itong one-on-one interview ni Karen Davila with Tul Tolentino, dahil maririnig natin dito yung kailangan nating marinig, yung mga paliwanag ni Tul Tolentino, no, taliwas po sa mga pananakot na sinasabi na mga abogado daw, educators daw, mga banal-banal na pare, no, na talagang unconstitutional, bawal daw ito, bawal ito, naglabag sila. So dito marinig natin, no, talagang accordance with the law itong sinasabi po ni Tul Tolentino, mga kabayan. And of course, Karen Davila, di ba? Obvious naman na talagang gusto nila ma-impeach si VP Sara at gusto nila dilawan. Siyempre gusto nila dyan si Risa Ontiveros o baka si Leila de Lima. Di ba? Dalawang senador na tapos na, hindi pwedeng kumbaga, you cannot be a senator judge in the impeachment court after June 30 kung hindi ka na papasok ng 20th Congress. Kasi, and may isang buwan halos, di ba, na 12 lang ang senador, yun ang gap. Correct. So because Very specific, strong arguments, and I want to ask you, based on what you've made right now on the Head Start, do you believe that the impeachment against Vice President Sara Duterte will be dismissed by the 20th Congress? even if without dismissal, Karen, by June 30, it is functionally dismissed. Yon, mga kababayan po natin. By June 30, it is functionally dismissed. Bakit nga ba? Yan ang naging sagot ni Tul Tolentino. Ito, panoorin pa natin, mga kababayan. Even without a written declaration, it dies, it lapses, Goy. it terminates with the lifespan of the 19th Congress. Naku po, mga kababayan po natin. Ito yung ayaw marinig, no? Ni Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Leila de Lima, and of course, yung mga kongresistang alagang asot buaya ni Tamba. And taga Malacanang, syempre, lalo na po si Auntie Claire Castro.
No? Na yung kanyang amo ay nagkukunwari na ayaw ma-impeach si BP Sara. Pero si Claire Castro, gigil na gigil. Pucha. The word forthwith, for instance, has been used thousands of times. The word forthwith is a command to the 19th Congress. It's not a command to the 20th Congress, Karen. So, my question is, Yes. some members of the 20th Congress will not agree with you, so they will insist that because the argument that's made is Wash mo yan, Karen. the impeachment trial is convened right now. Kahit nagpalit ng husgado, parang sa korte, di ba? Yes. Tuloy pa rin ang kaso. That argument's also been made. Again, Karen, you're now talking of courts permanently created. Court of Appeals, Regional Trial Court, these are permanent bodies. Kahit magpalit ng tao, nandun pa rin yung court. But unlike the impeachment court, this is not a permanent constitutional court. It is only created when constitutional crimes, quote unquote, are committed. Unlike the permanent bodies that you're referring to, pwede talagang magpalit because it exists 365 days a year, 24/7. So again, Karen, what is now a contradictory admittance that there is a need to terminate this. When the 19th Congress Senate asked for, and you've been applying the Clinton, misapplied Clinton president, Karen, yung Clinton, pinatuloy nila pero pinababago nila yung House panels lagi. Yan po ha. Kailangan may mga changes po, mga kababayan natin. So, in effect, structurally sa Philippines, pinababago ulit natin yung House panels kaya merong item number 2 dun sa resolution, which I think your previous guest mentioned a while ago. Hindi pa sila nakaka-comply. So, makikita mo, Ayaw nga nila mag-comply. Ayaw nga nila tanggapin eh. Di ba? Pati yung entrance of afference nga po ng mga defense, no? Yung team ni Vice President Sara, hindi nga rin nila tinanggap eh. Kasi takot talaga sila, no? Takot na takot po sila. dito there is a dysfunction somewhere because babaguhin yung panel tapos yung impeachment court iba na rin yung composition mag-o-out na naman so again Karen, to settle the matters clearly when can they find a constitutional instruction giving them the mandate to continue? Grabe yung talino talaga ni Tolentino, mga kababayan, no? Sayang lang kasi doon siya pumanik kay Ngagba eh. Halo tuloy. Show me where. Where can you find the words carry over? Show me where. Again, I repeat the most important 10 words. The text, the whole text, and nothing but the text. If it's not there, it's not part of the Constitution. We're talking about something which is not appearing. We're talking about ghosts. We're talking about speculations. We're in a nebulous realm, Karen. It is so, ang huli na lang to close, the 19th Congress is ending on June 30. What is your fearless forecast for the 20th Congress? Naniniwala kayo hindi na matutuloy ang impeachment trial? Karen, to refresh your memory, baka iba yung opinion mo sa akin. So, di ba? No, sa haba-haba ng interview nila, I think mga 40 minutes, no, napansin na rin at nahalata na rin ni Tolentino yung mga nauna pang tanong hindi natin pinalabas dito mga kababayan natin kasi masyadong mahaba, no. Yung mga naunang tanong pa na talagang magkaiba sila ng opinion at ang gusto ni Karen talaga na i-push itong impeachment trial, no, against kay Vice President Sara. And I think ito po is mga na-influensyahan na po siyempre mga ini-interview nila, no, puro pro-impeachment eh. Mga pare, no, of course yung mga NPA, of course yung mga dilawan, itong mga tauhan ni Tambaloslos, at lahat paliwanag is pabor na i-impeach si BP Sara o pabor na ituloy ang impeachment. Kasi yun naman talaga ang kanilang gusto eh, di ba? So siguro na-influensyahan na siya and now, ang kasunod niya na ini-interview ay si Tolentino. So parang nadala niya kay Tolentino ang opinion ng mga nauna, yung kanilang sinasabi, no, na talaga kailangan ituloy ganito, malabag ito sa Constitution, nagkamali sila, walang salitang remanding, ganito yung mga sinasabi. Kaya nalata na po ni Tolentino. Was the one who filed the 19-day indicative trial calendar. Ang sabi ko, kung gusto niyo matuloy ito,
tatapusin nyo ito ng 19 days. Magtatapos ito ng June 30. Remember that? Oo. Okay. So I clarified that during the convening of the impeachment court. I asked what now happens to the indicative calendar. Kung itutuloy yun, pwede pa eh. Kasi ang Kaso hindi eh. Kaso hindi nangyari. Kaso hindi nangyari. Kasi ang gusto talaga mangyari ni Karen Davila ay ituloy ang impeachment against kay Vice President Sara. So, alam naman natin yung mga ito talagang kahit si Senator Bato nga nagsasabi, alam ko kayo, no, anti-Duterte kayo. Pero, ganun talaga, no, ganun talaga. Hindi lahat na panahon ay nasa kanila. And sana maging patas sila kasi nasa media po sila, mga kababayan po natin. Okay lang tayo. Kasi mga opinionista tayo, komentarista tayo. At alam naman po ng mga viewers natin kung saan naka-align yung ating pagsusuporta. Pero sila, dahil media po sila, dapat sila ay naging patas. Kaso, wala eh, no? Obvious po kasi ang kanilang ginagawa. And alam naman natin kung sinong pupundo sa mga media para mag-ingay at mag-ingay nang mag-ingay pa para sa impeachment ni Vice President Sara. And itong mga banal na pare, banal-banalan, santong kabayo pala, no? Banal na aso, santong kabayo. No, itong mga educators daw, yung mga abogado daw, yung mga magagaling daw na kaalyado ng mga dilawan, itong mga kongresista na kaalyado ni Tamba. Yun madalas ang kanilang ini-interview at nag-iingay. Pero ang hamon sa kanila ni Chis Escudero, na kung talagang kinikwisyon nyo yung proseso namin, yung pag-remand yan, pumunta kayo sa Supreme Court. Pero ayaw nila. Kasi sabi nga ni Coco Pimentel, baka kapag lumapit kayo sa Supreme Court, no, baka mamaya magiging hostage yan. Baka yan naman ang gagamitin ng Senado para madali ang impeachment trial ni Vice President Sara. Matalino din yun si Coco Pimentel, pero kaso na isahan lang po siya. Nitong sila Tolentino, no, si Cayetano, and of course, si Batorne. Di ba? Okay, so iba talaga. Mga kababayan po natin. Maraming salamat and thank you and God bless po sa atin lahat.